Magandang gabi. Ako'y ngayon magtatalakay ukol sa Noli Me Tangere, Kabanata 63, ang Noche Buena. Mga tauhan. Si Basilio, isang mag-anak na Tagalog, Sisa, Elias at ang tanod. Nakatira sa kubo ang isang mag-anak na Tagalog na ang pagkabuhay ay nanggagaling sa pangangaso at pangangahoy. Isang batang payat, maputla at may malamlam na mga mata ang nakaupo sa isang punong nakabuwal. Ang batang ito ay si Basilio. Si Basilio ay may sugat sa paa at pinasaya ng dalawang bata. Nagpaalam umuwi si Basilio sa matanda, siya'y nagpumilit at hindi naman nabigo. Nakarating ng paika-ika ni Basilio ang San Diego. Tinungo niya agad ang tahanan ngunit nakita niyang walang tao. Siya'y nagtanong, nalaman niyang baliw ang kanyang ina. Palibot-libot sa mga lansangan, wala siyang nabalitaang kahit ano kay Crispin. Tumakbo siyang paika-ika upang hanapin ang kanyang ina. Agad na tinungo ni Basilio ang bahay ng bagong alpares sapagkat narinig niya mula roon ang malungkot na pag-awit ng kanyang ina. Iniutos na babaeng nasa Durangawawan sa bantay na paakyatin si Sisa. Nang makita ni Sisa ang tanod, siya'y natakot at tumakbong papalayo. Si Basilio ay nakamasid sa kanyang ina at tumakbo ng paika-ika nang nawala sa paningin ang ina. Binato ng isang alilang babae si Basilio at tinamaan siya sa ulo, ngunit hindi siya tumigil tumakbo. Si Sisay pumasok sa pinto ng libingan ng matandang Kastila na nasa may punong balete. Pasuntok na binayo ni Basilio ang pinto at iniumpog ang kanyang dugo ang ulo, ngunit wala ring nangyari. Natanaw niya ang isang sanga ng baleteng nakakapit sa isang puno. Inakyat ang puno at pagkatapos makapangunyapit sa sangay nakataring niyang tinukod si Sisa pati ang ulo sa dahon ng pinto. Mabilis na nagpatihulog si Basilio at dala ng panghihinay na wala ng malay. Pamulagat na minasdan ni Sisa ang muka at dugo ang noo ni Basilio. Nagliwanag ang kanyang isipan, nakilala niya ang kanyang anak, niyakap niya ito at pinaghahagkan. At pagkatapos na makapagbitaw ng isang malakas na tili ay napahundusay sa tabi ng anak. Nang mabalik ang malay ni Basilio, ay nakitang walang malay ang kanyang ina. Magiliw niyang tinawag ang ina at nang mapansing hindi na ito humihinga o kumikilos ay kumuha siya ng tubig sa batis at winisikan niya ang muka. Si Sisay hindi man lang gumalaw. Nangambang idinikit ni Basilio ang kanyang tenga sa dibdib ni Sisa. Ngunit ang yayat at looy na dibdib ay malamig ang kanyang ina at ang puso'y hindi na tumitibok. Nang ito ay nanghinagpis na si Basilio ang kanyang ulo ay nakita niya ang isang taong nagmamasid sa kanya. Nagpatulong si Basilio sa lalaki na tulungan siyang ilibing ang ina. Lumakad si Basilio. Ang mahiwagang tao ay tumanaw sa silangan at pabulong na nagwika. Nang nagmamadaling araw na namalas sa bayan ang isang malaking siga. Ang aral sa Kabanata 63. Ang pagkakaroon ng pag-asa sa kabila ng mga trahedya ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy sa buhay, tulad ng ginawang pinaghihikayat ni Elias kay Basilio.
Ang kalungkutan at pagkawala ng mahal sa buhay ay hindi maiiwasan. Ngunit, mahalaga ang pagkikilala sa kanilang alaala at ang pagpapatuloy ng kanilang mga pangarap. Ang pag-aalaga sa kapwa at pagtulong sa pangangailangan kahit sa huling sandali ng buhay ay nagpapakita ng tunay na kabutihan. Ang pagkakaibigan at pagtitiwala ay mahalaga sa oras ng kagipitan, gaya ng ipinakita ni Elias kay Basilio sa kanyang huling sandali. At dito na po ang magtatapos patungkol sa Kabanata 63.